Ano kaya ang mangyayari kung nagbukas ka ng Dunkin' Donuts sa sinaunang Greece? Dumating ka sa ancient Greece, bit-bit ang harina, asukal, at isang bakal na kawali. Ang mga palengke rito, amoy isda at dumi ng aso. At ang kinakain lang ng mga tao, plain na tinapay, ng pabilog at sinalang sa mainit na mantika. Nagsimulang mamula at maging ginintuan ang mga ito. Pagkatapos binuhusan mo ng makapal at makulay mong topping. Nagkagulo ang mga tao at napatitig sa'yo. Day 2. Nagtayo ka ng pwesto malapit sa isang landmark. Humaba ang pila. Tinawag nilang Rings of the Gods ang tinda mo. Isang lalaki ang kumagat. Muntik na siyang himatayin sa sarap. Sabi niya, "Ibalot mo lahat yan." Bit-bit niya ang 20 donut bago lumubog ang araw. Adik na ang buong bayan. Kahit saan ka tumingin, may bit-bit na Dunkin'. Pati mga pilosopo nagdedebate na habang punong-puno ng frosting ang kanilang mga toga, hindi tumitigil ang demand. Maging ang mga gladiator nag-sugar rush muna bago sumabak sa training. Tahimik kang nagpiprito nang biglang sumulpot si Socrates para buwisitin ka. Tinanong niya, ang donut ba ang kumokontrol sa tao o ang tao ang kumokontrol sa donut? Gusto mo na siyang buhusan ng mainit na mantika pero sumuko ka na lang at inabutan siya ng donut. Tinawag kanyang good boy at umalis na tila siya ang nanalo. Month 3. Ang pila, mas malaki pa sa ulo ni Socrates. Nagpadala ka ng sulat sa emperador para sa mas malaking shop. Isang kagat lang ng emperador, pinatayuan ka agad ng dambuhalang Dunkin' Donuts. Ngayon, wala ka nang ginagawa. Ang mga trabahador na ang bahala sa lahat. Naging obsesyon na ng Greece ang donuts, ang Athens na ang kabisera ng donut sa buong mundo. Nakapagtayo ka na ng donut empire. Ang Greece ay hindi na nabubuhay sa plain na tinapay, nabubuhay na sila sa asukal at sa makapal mong white sauce. Hindi ka lang nagdala ng donuts, binago mo ang kanilang kultura